Sa iba pang balita, kumpirmado na ang pagdating ni Pope Francis sa Pilipinas sa darating na Enero. Mula Maynila, nakatakdang bisitahin ng Santo Papa ang ilang lugar sa Visayas. Narito ang report ni Sweden Velado. Sa pangunguna nila Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle, Papal Nuncio Giuseppe Pinto, Bishop Milo Vergara at Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sani Coloma, formal nang inanunsyo ang nakatakdang pagbisita sa Pilipinas ni Pope Francis sa ika-15 hanggang ika-19 ng Enero sa 2015. Ayon kay Cardinal Tagle, sa temang Mercy and Compassion, inaasahang bibisitahin ng Santo Papa ang bahagi ng Visayas na sinalanta ng bagyong Yolanda at malalakas na lindol. Dagdag ng kardinal, nakatitiyak siyang sa pagbisita ni Pope Francis, personal nitong makikita at madarama ang matinding pananalig ng mga Pilipino sa Diyos at kakayahang bumangon matapos mabiktima ng mga sakuna. Ilalabas ng Vatican ang detalyadong itinerary para sa pagbisita ng Santo Papa sa Pilipinas bago matapos ang taon. Nabanggit naman noon na gusto rin niyang ipadama ang kanyang pakikiisa sa mga naging biktima ng Yolanda, no po. Kaya yung mga detalye po ay hintayin natin sa katapusan ng taon. Samantala, sa pagpupulong, ibinahagi ni Secretary Coloma ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan. Aniya, itinalaga bilang lead point person si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. para sa papal visit. Sa pamagitan ng State of the Nation Address, ipinaliwanag niya sa mga mamamayan ang mga mahalagang aspeto na ginagawa ng kanilang pamahalaan para mapabuti ang kanilang kabuhayan at nanawagan siya na palitawin natin yung diwa ng bayanihan. Magtulungan ang lahat ng Pilipino para makapagtatag ng mas maunlad na bansa. Yung daloy ng emosyon ay hinggil sa pagtupad niya sa commitment ng kanyang mga magulang, sina dating Senador Ninoy Aquino na nagsabing the Filipino is worth dying for, si dating Pangulong Corazon Aquino, ang kanyang mahal na ina, na nagsabing the Filipino is worth living for. At doon dinagdag niya yung sinabi niyang the Filipino is definitely worth fighting for. Ibig sabihin na naantig yung kanyang kalooban doon sa pag-alala, no, sa kanyang mga magulang. Nagbigay din ng maikling pahayag si Coloma patungkol sa State of the Nation Address ni Pangulong Aquino, gayon din ang kanyang reaksyon nang mangilid ang luha ng presidente sa huling bahagi ng kanyang sona. Inaasahang magiging makasaysayan ang unang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas sa January 15, lalo pat kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo ng World Youth Day na pinangunahan noon ng namayapang si St. John Paul II. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.